hindi hindi masama, no? O hindi tayo mahina kung ating hinga ng tawad ang mga ating ginawa, mga kaibigan, no? So, yan, no? Subalit noong sila ay lipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa Kanya'y nagbalik loob. Ibig sabihin, magbalik loob tayo, no? Ganon din sa mga magulang natin, halimbawa anak nagkasala, humingi ng tawad sa nanay at tatay, at ganon din po, of course, sa ating Panginoon. Dahil lahat naman tayo ay makasalanan, subalit pag tayo ay umamin, pag tayo humingi ng tawad, patatawarin po tayo ng ating Panginoon. Sa 34, subalit nang sila ay lipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa Kanya'y nagbalik loob. 35, noon nila nagunitang ang sanggalang nilang ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. No? So, alalahanin natin mga kapatid na mayroong tinatawag na all things work together for good. No? So, halimbawa tayo magkasala, aminin natin. So, ito ay malaking tulong na pag inamin natin, patatawarin tayo. No? So, kaya napakaganda mga kaibigan pag tayo ay palaging nakikinig ng salita ng ating Panginoon. No? Para ito ay maging silbing gabay at patnubay sa bawat isa sa atin. 36. Kaya sila ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. So mga kaibigan, pag magsisi tayo, dapat yung mula sa ating puso. No? Mula sa ating puso, hindi mula sa ating uso. So, ibig sabihin na tunay na pagsisisi. So, dahil pag tunay na pagsisisi, ito ang gusto ng ating Panginoon. Na si Haring David, pag tingnan natin ang Psalms 51, no? Yung kanyang pagsisisi. No? Ang sabi po niya, ibalik mo po sa akin, Panginoon, ang kagalakan ng paglilingkod sa iyo. Ang kagalakan ng kaligtasan. No? So, ibig sabihin na wala. Ang kaligtasan ay ganito, ganyan. No? Sinabi niya. No? Bigyan mo po ako, ibalik mo po sa akin. So, ibig sabihin, pag tayo magkasala, nawawala ang kagalakan. So, yan. Sa 38, ganon pa man palibhas ay Diyos yang mahabagin. Ayan, tandaan natin. Mahabagin ang Diyos, mga kapatid. No? Alalahanin natin, God is watching us from a distance. At alam niya ang ating ginagawa. Ano man ang ating ginagawa, masama at mabuti, alam niya, nakikita niya, at ito ay makatulong sa atin upang ang kanyang pagpapala ay sumasa atin. No? Di ba napakaganda, no? Pag tayo ay kay Lord. Yan. Sa kanilang mga puso'y pagwawari, kataksilan. Hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. 38. Gayon pa man palibhas ay Diyos yang mahabagin. Yan, mahabagin ang Lord natin. Gracious and full of compassion. Ang masamang gawa nila ay kanyang pinatawad pa rin. Yan. Si Lord ay nagpapatawad, kaya huwag tayo mag-worry. Pag tayo magkasala, umihi tayo ng tawad. No? Dahilan sa pag-ibig niya at hindi sila wawasakin. Kung sila may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Yan, grabe, no? Sa 39, nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang. Hanging di na magbabalik matapos na makaraan. Madalas na nag-aalsa nung sila'y nasa ilang. Ang ganitong gawa nila'y labis nilang dinaramdam. Yeah, grabe, na? So, ibig sabihin niya na pinakamalaga sa ating Panginoon ay tayo ay magsisi ng ating kasalanan na gawa at ating pagkukulang sa Kanya. No? Di ba napakaganda pag yun? 41. Lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil. Ginagalit nilang lagi itong banal na Diyos ng Israel. Ang kapangyarihan niya ay ayaw nilang gunitain. Gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. So, alalahanin natin, no? Huwag natin kalimutan ang mga mabuting ginawa ni Lord sa atin. No? Parang isang tao. So, mayroong sa New Testament, no? Mayroong 10 pinagaling ang ating Panginoon.
Ang sabi nila, Lord, pagalingin mo po kami. So, pinagbigyan sila, pinagaling sila, no? Ang sabi ni Lord, pumunta na kayo sa pari, magpasuri po kayo, no? Tapos yung doon na suri na sila at na identify, no? Na find out na magaling na. Isa lang ang bumalik. Sabi niya, Lord, salamat po. Sabi niya sa anong siyam, di ba 10 kayo? Ayan. So, ibig sabihin, no? Na natutuwa si Lord sa atin pag tayo magpasalamat. Kaya, sa umaga pa lang, awit tayo ng papasalamat, awit tayo ng papuri, at awit tayo ng pagsamba para sa Kanya. No? So yan, ang kaparian niya ay ayaw nilang gunitain. Gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Suan. 44. Yang mailog dooy naging dugong umaagos. Kaya walang makainom sa batis at mga ilog. Yan, ito yung parang history ng Egypt talaga, no? Yung 10 salot na ibinigay ni Lord doon. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating. Taranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Dumating ang maninira sa taniman ng halaman. Matanim ay kinain ng balang na di mabilang. Grabe yung mga tawag yung yan ay apan, may yung grasshopper, no? Pero ang grasshopper pala ay kinakain, no? Kasi yung bata pa kami, yung aming tito ay nanghuli, tawag doon ay sapyod, ibig sabihin yung trap. Tapos linalaga yan, nilalagyan ng asin, nilalagyan ng pampaasim yung dahon ng sampalok, no? 47. Pati tanim na ubasay winasak ng ulang yelo. Anapat sa kalamigay na mamatay ang sikamuro. Oh, grabe, no? Grabe ang kwan. Nang ulanin na ng yelo, mga baka ay namatay. Sa talim ng makidlat, namatay ang mga kawan. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos. Kaya sila ay winasak na sama-sama sa sama ng kanyang loob. Ang anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod, no? So, ibig sabihin may mga angels si Lord na inutusan, no? Kaya sa ating pagtulog, inutusan niya yung anghel na bantayan tayo, no? Ang anghel naman ay hindi naidlip at hindi natutulog. 50, no? Ang matinding galit ng Diyos, hindi niya pinigilan. Yaong naging wakas nila ay humantong sa kamatayan. Dahilan sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Ang may control lang nito, mga kaibigan, ng salot ay ang ating Panginoon. Walang ibang makapagpigil. So, yan, naalaala natin ang COVID-19, no? Kaya tayong buhay pa ngayon, tayo ay mga veterano. Pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil iniligtas tayo sa matinding COVID-19. 51. Yung lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay. Ang panganay na lalaki sa Ehiptong lahi ni Ham, no? So, grabe talaga, no? So, yan ang salot na yun ang kasaysayan ng plagues of Egypt, no? Dito tayo sa 52 na po. Tinipon ang kanyang hirang na animoy mga tupa. Inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. 53. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot. Samantalang ang kanilang kaaway ay mga nangalunod. Kasi yung dumaan po sila sa Red Sea, yung mga Egyptian sa army ay sinundan sila upang patayin, upang saktan. Subalit, ibinalik ni Lord ang tubig. Kaya nalunod yung mga Egyptian soldier. 54. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal. Sa bundok ng mismong siya ang kumuha sa kaaway. So dito, mga kaibigan, ang mga Israelites sa Israel ay kinuha ni Lord upang mayroong magsamba sa Kanya, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, pag sa paggising pa lang natin sa umaga, awit tayo ng awit ng pagsamba sa Kanya, no? 55. Itinaboy niyang lahat ang naroong mamamayan. Pinaghati-hati niya ang lupaing
naiwanan. Sa kanilang matulda, ang Israel ay nanahan. No? Sa panahon kasi ng Israelites, sa panahon ni Abraham, ito yung tent lang ang tinutulugan. No? Kaya sila ay sanay sa tentage na tinatawag. Ngunit sila ay himagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila inigalang ang kanyang mga utos. No? So, mahirap. No? Halimbawa, yung isang tatay, hindi susundin ng isang anak, siyempre masakit sa tatay yun. So, kay Lord, ganun din po. No? Na hindi sinunod yung kanyang utos na kanyang kinuha doon sa Egypt, kaya siya ay nagalit. No? 57. Katulad ng nono nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari, panang lumilipad ng walang tarus. No? So, ibig sabihin na walang direksyon, walang tarus. Panibugo nitong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Yan. Sumama ang loob niya nung ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. No? So ayaw niya, no? God is a jealous God. Gusto niya, siya lang po ang sambahin natin. 60. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa cielo. Yaong tuldang tinirahan niya sa gitna ng mga tao. 61. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan. Binayaan na mahulog at bakuha ng kaaway. Nagalit siya sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway. Kaya naman, ang marami sa kanila ay namatay. Siyempre, pag wala si Lord sa atin, talo tayo, no? Sa labanan sa ating buhay. Subalit pagkasama natin si Lord, siguradong sigurado, tayo ay panalo. Kanilang mabinata ay nasawi sa labanan. Dalaga, mang maganday, wala nang mapangasawa. No? Pati ang pari nila sa patalim ay napuksa. Ang kanilang mabaloy ni ayaw nang magluksa. Grabe ang naranasan po nila, no? Parang tulog na gumising si Yahweh at nagbangon. Ang katawan ay masigla, tumayo ang Panginoon. Parang taong nagpapainit sa alak na umiinom. Pinaurong ang kaaway, lahat niyang katunggali. Napaya silang lahat, pawang galit na umuwi. Maging ang lahi ni Uzi, sadya niyang itinakwil. Ati niya pinagbigyan, pati lahi ni Ephraim. 68 po tayo. Sa halip pinili niya ang sambayanan ni Judah at ang bundok naman ng Zion, ang tirahang minahal niya. Dito sa 69, doon niya itinayo yung banal na sanktuaryo, katulad na nasa langit sa tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng mundong ito. 70 na po tayo, madali lang po tayo mga kaibigan. Ang kinuhang pangunahing sa pahirap at hinugot, isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. So, pinili niya si Haring David na biging hari. Kaya sa ating mga kaibigan, ang mahalaga na mayroong tayong time na maglingkod sa ating Panginoon. Tayo ay available, yun ang hinahanap tulad ni Haring David. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop nang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. 72. Matuwid na namahala na malakad ng mahusay. Lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. No? So of course, si Lord ang gumagabay. No? Kaya mga kaibigan, pag kay Lord tayo, talagang wala tayong stressful hype. No? 67. Maging ang lahi ni Uzi, sadya niyang itinakwil at pinagbigyan pati lahi ni Ephraim. Sa halip pinili niya ang sambayanan ni Judah at ang bundok naman ng Zion, ang tirahang minahal niya. Doon niya itinayo yung banal na santuaryo, katulad na nasa langit sa tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng bundong ito. 17 na tayo. Ang kanilang pangunahi sa mahirap at tinugot, isang pastol ang napili sa David na kanyang lingkod.
Dito na tayo magkaibigan. Isang lahi di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. So, dito magkaibigan sa Psalm 78, ito yung kasaysayan po ng Israel. Kasaysayan, at dito, pag nabasa po natin ito magkaibigan, ito ay ang ating pananalig sa ating Panginoon at ang ating pag-asa ay napakaganda na ating ilalagak. Kasi dito, nanalangin ang mga taga-Israel, dininig sila ni Lord, inihaon sila sa hirap, dinila sila sa lupang palakong. Maaring kapatid ay ikaw ay nakaranas ng ganitong sitwasyon. Subalit alalahanin na napakaganda, na napakabuti, na ilagak natin ang ating buong tiwala sa ating Panginoon. Dahil pag ilagak natin ang ating buong tiwala sa ating Panginoon, mawawala ang ating tinatawag na stressful life. Dahil pag stress tayo makaibigan, ito ay isa sa dahilan ng sakit. Ha? So dahil ang moral na gabay ay isa sa mga tinatawag natin na